Meron po tayong update po sa inyo lahat guys. Tungkol po ito sa pag-raid po sa bahay ni Tatay Digong. Narito po tayo. Gusto ko lang pong i-update kung ano po ba ang magaganap pa dito sa impormasyon ng ating mga kaibigan. Maayong buntag kaibigan. Maraming salamat po. Ikaw po ay nandito. Lubos kaming nagpapasalamat sa Panginoon dahil wala pong nangyaring kaguluhan po doon sa bahay ni tatay, kundi ay wala naman pong raid na nagaganap. Nais ko lang pong malaman sa inyo kung wala po bang problema ngayong araw na ito. Ay kaya pala hindi natuloy, takot pala sila guys, no? Mula nang dumagsa yung mga tao dyan sa bahay ni Tatay Digong, alanganin ang mga magpaplano na pasukin yung bahay. Kaya pala. Pero kaibigan, sa tingin po ninyo, ano po ba ang makikita po ninyo sa magaganap? Wala na po bang plano na papasukin pa yan? Nako po, ito po ang problema guys, no? Kaya dapat na walang aalis muna doon hanggat hindi pa na maklear ang plano ng mga taong ito na ito ay papasukin man yung bahay. Kung legal man itong pagpasok, papasukin, sabi ng ating kaibigan. Yun po ang maghanda. Kaibigan, kasi po ang delikado dito, no, yung sinabi mo kanina na kung walang tao ng mga supporters na nandun, sigurado na mayroon talagang papasok doon. Yun ang problema, sabi ng ating kaibigan. Ang problema lang daw guys dito, baka pag wala ng mga supporters ng mga Duterte dyan nakabantay, baka doon po sila lulusob. Kasi kadalasan yung iba, madaling araw lulusob. Kaya dapat, kung legal man daw ito, no, hindi po sila dapat na lipaton ang mga tao, kundi dapat po talaga na iayos ang pagpapasok po doon sa bahay ni tatay. Hindi lang po, no, na planuhin ba na hindi maganda. Basta nakita na ating kaibigan na wag muna daw aalis po yung mga supporters ng mga Duterte. Kasi po, isa na po sila doon na nagdalawang isip na lusubin dahil po sa daming mga supporters ng mga Duterte dyan na nakapaligid sa bahay ni tatay. Sa lahat pa ng mga supporters ng mga Duterte, ito po yung sabi ng ating kaibigan. Kung meron silang papilis na legal na pasukin man talaga yung bahay ni tatay, dapat walang aalma at papasukin mo lang, no? Tapos kung meron talaga mga abogado dyan, dapat po kapkapan, no, ang mga pumapasok dyan sa loob ng bahay para walang duda, no? Para maganda po ang kalagayan doon kung sakali man na ipagpatuloy pa rin nila ang pagplano na ito ay i-raid ang bahay ni Tatay Digong. Oo, nagpapasalamat po talaga kami kaibigan dahil ay wala pong mga buhay ang nawala doon at wala naman pong problema, no? Kasi marami pong nagchat sa atin, huwag ka lang mag-alala itiit, sabi po ng Kadabaw. Oo, sabi nila huwag ka mag-alala itiit kasi po kapag idaan sa legal, papasukin daw nila. Basta wala lang gagawin na hindi maganda. Kapag mayroon daw gagawin na hindi maganda, magkakasubukan po daw talaga. Kasi hindi naman po talaga magulo yung Davao, sabi nila. Huwag na nilang guluhin. Kasi pag ginulo daw, pag mayroon silang ilalagay na hindi maganda, sigurado mayroon pong mangyayaring madugong labanan, sabi po ng nag-comment sa atin.
muna kaibigan, kaya naparito tayo para malaman ko sa inyo kung wala bang problema ngayong araw na ito. Basta ito po ang sabi ng ating mga kaibigan guys, na sana wag po ninyo munang iwan ang bahay ni Tatay Digong doon. Dapat po naka-stay po kayo kasi hindi po natin alam kung bakit hindi na ituloy ang raid. Baka po nagdalawang isip sila na mayroon pong magaganap na hindi maganda, lalo na ay mga supporters po ng mga Duterte dyan ay hindi naman po talaga mga bababang tao yan. Alam po natin mayroong mga abogado dyan at mayroon pong mga sundalo dyan na nakabantay. Kaya sana po ay magkaisa po tayong lahat na sana ay hindi po natin gawin ang mga gawain po ng Diablo, no? Para mapanatili natin ang tahimik na lugar tulad po ng Davao. Kasi kung saan po ay maraming nagbalita na mayroon po daw nakapaligid na mga SAP at saka iba pang mga ahinsya ng government po doon. Kasi yun po ang sabi nila. Kasi mahirap po talaga guys, no? Na magkakaroon tayo ng kaguluhan dahil lang po sa kapangyarihan na pinag-aagawan. Hindi naman po perpekto ang mga tao dito sa atin. Lahat po tayo ay nagkakamali. Sabi ng ating kaibigan, wag lang kayong magkampante. Yun po sabi ng ating kaibigan. Dapat wag nyo munang iwan ang bahay ni Tatay Digong doon. Dapat po mayroong makabantay para hindi kayo maisahan. Kasi alam po natin kung sa taas po yung mag-utos, walang magagawa po yung mga inuutosan nila. Dahil po susunod lang po at susunod po talaga sila sa kanilang leader. Kaya ano na lang, dapat po natin ngayon na hindi natin ipairal ang mga sakit sa damdamin, no? Yung galit, wag po natin pairal kasi po kapag nagpairal kayo ng galit, posibleng magaganap talaga ang hindi magandang mangyayari sa tao. Kaya dapat po na maging alerto tayo sa mga maghaganap pa. Hindi po natin alam kung ano po ang pinaplano po ng nasa taas para ito ay magkakaroon po ng marsyalo. Siguro ito po siguro yung gusto nila para po ay makapag-extend siguro sila. Kaya hindi lang po natin pwedeng magpapaabot kung ano man po yung nasa isipan po natin ngayon. Ang maganda po dito, maghintay na lang po tayo kung ano man po ang mangyayari. Kaya nagpapasalamat ako kay kaibigan dahil po nandito po sila para po hindi po tayo magpapanik at makabaluta kung unsa man ang panghitabo sa unahan.